5 taon. Inubos ko ang panloob kong enerhiya para iligtas ka. Inilagay ko ang sikretong formula sa iyong pangalan. Sa wakas, ginawa kitang kung sino ka ngayon. Mengmeng, binabati kita sa promotion mo. Nagluto ako ng chicken soup buong gabi. Sino bang nagsabi sa'yo na magbihis ng ganyan? Gusto ko lang sanang magdiwang kasama ka. Pero, Magdiwang gamit ang sahod ng janitor? Kunin mo na yung basura mo. Huwag mong dumiin ang puti kong coat. Shen, sinasadya mong ipahiya ako. Ipamalita sa buong ospital na ang asawa ko ay isang janitor na talunan. ang papel mo ay umasa sa formula ko. Nagtrabaho ako bilang janitor para sa'yo. Kusa mong ginawa iyon. Kailangan ba akong magpasalamat sa iyo magpakailanman? Pirmahan mo na ang divorce papers. Ikaw na talunang may hawak na mop. Hindi ka karapat dapat magtali ng sapatos ko. Mengmeng, bakit pa sasayangin ang salita sa basurang ito? Honey, ang bait mo sa akin. Gugugulin niya ang buong buhay sa pag-amoy ng basura. Kunin mo ang pera. Umalis ka sa mundo ni Mengmeng. Limang taon na pagsasama, biro lang. Huwag kang walang utang na loob. Kung hindi, walang mag-hire sa'yo para maglinis ng banyo. Pipirma ako. Tandaan mo ang sinabi mo ngayon. Mula ngayon, tapos na tayo. Doktor, iligtas po ang lolo ko. Kung maililigtas ninyo siya, babayaran ng pamilya Leng ang anumang presyo. May 3 senyales ang lalaking ito. Mayroon siyang 9 na putol na meridian. Kung walang tayi divine needle na magpapahaba ng kanyang buhay, sa loob ng wala pang 10 minuto, hihinto ang kanyang puso. Miss Leng, may acute heart failure ang lolo ninyo. Wala na kaming magagawa. Maghanda na kayo para sa lugar. Walang kwenta. Lahat kayo ay walang kwenta. Miss Leng, huwag po kayong mag-alala. Hindi siya kayang gamutin ng mga peking doktor, pero kaya ko. Gumagamit ang modernong medisina ng pinakabagong teknolohiya. Nagdala ako ng airlifted resuscitator. Nasa aking mga kamay ang buhay ng lolo ninyo. Kalokohan. Ubos na ang mga meridian niya. Hindi niya kaya ang electrical stimulation. Pinapatay siya ng peking doktor na loob. Paano tumigil ang puso niya? Imposible yan. Ziming, sinungaling ka. Ibalik mo ang buhay ng lolo ko. Maililigtas ko siya. Anong ginagawa mo? Tinaling janitor na nagdudulot ng gulo? Hindi pa siya patay. May buhay pa siya. Punto ng kamatayan. Baliw ka. Tinutusok niya siya ng karayom. Maniwala kayo, mabubuhay siya. Pigilan ninyo ako, mamamatay siya. Lahat kayo, tigil at umatras. Ma'am, pero siya. Hayaan mo siya. Ako ang sasagot sa lahat ng kahihinatnan. Mr. Xiao, umaasa ako sa iyo. Ang tapang mo. Tatawagin ka ng hari ng impyerno sa 3 bantay. Kaya kitang panatilihin hanggang sa 5 bantay. Unang karayom. Ang karayom na pampakalma ng dagat. Ikalawang karayom. Ang 9 na karayom na nagpapasigla ng yang. Dumaan ang chi sa gilid. Ikatlong karayom. Sumalungat sa langit upang buhayin ang kaluluwa. Haha, salamang ka.
Talagang naniniwala ka sa isang janitor? Ha 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 ha. Kahit ang Diyos, hindi siya maililigtas. May tibok na ang puso niya. Bumalik na sa normal ang oxygen sa dugo. Paano nangyari iyon? Lahat sila ay buhay. Lolo, buhay po kayo talaga. Stable na ang puso niya ngayon. Wala na siya sa panganib. Salamat po. Kayo ang tagapagligtas ng pamilya Leng. Pwede po bang malaman ang pangalan ng doktor na kahanga-hanga? Teka, Presidente Leng, huwag po kayong magpaloko sa janitor na ito. Bai Zaiming. Binuhay niya ang lolo ko gamit ang mga karayom na pilak. Ang ilang murang karayom ay makakapagpagaling ng heart failure? Imposible iyan dahil sa iniksyon ko ng imported cardiac stimulant na may delayed effect. Siya ay sadyang mapalad lang. Nagnanakaw lang siya ng kredito. May punto si Dr. Bai. Ang cardiac stimulant ay talagang maaaring may delayed effect. Delayed effect. Ang mataas na boltahe mula sa iyong aparato ay halos tumigil ang kanyang puso ng tuluyan. Kung magnanakaw ka ng kredito, mag-isip ka man lang ng mas magandang dahilan. Manahimik kayong lahat, Bai Ziming. Muntik mo nang patayin ang lolo ko. Haharapin kita mamaya. Sir, ito po ay blank check. Pwede po ninyong lagyan ng kahit anong halaga. Isaalang-alang po ninyo itong munting tanda ng pasasalamat ng pamilya Leng. Ang aking kakayahang medikal ay hindi masusukat ng pera, dahil may nag-iisip na ito ay dahil sa cardiac stimulant, hayaan na ang pasasalamat. Sir, sandali po. Ang aking mga tauhan ay bulag kanina at nainsulto kayo. Humihingi ako ng paumanhin sa kanilang ngalan. Sir, tanggapin po ninyo. Ito ang gantimpala na nararapat sa inyo. Nagligtas ako ng buhay. Hindi ako yumuyuko sa pera. Kung talagang gusto ninyo akong pasalamatan, ngayong buwan ng ospital ay nagbawas ng 8,000 yuan mula sa sahod ko bilang janitor. Bigyan na lang ninyo ako ng 8,000 balawan sa cash. 800 yuan lang? May tao. Bigyan siya ng 800 sa cash. Itinuturing niya ang bilyon ng pamilya Leng na parang dumi, ngunit 800 lang ang hinihingi niya na nararapat sa kanya. Talaga bang napakawalang muwang mo o sadyang wala kang pakialam sa pamilya Leng? Magsiyasat. Sa loob ng 10 minuto, gusto ko ang buong background ng janitor na ito. Ang janitor na ito ay hindi ordinaryong tao. Namamatay na si Lolo. Bumagsak ang stock. Alok ng pamilya Bai. Pakasalan si Bai Ziming. 10 bilyong tulong at isang himalang doktor. Bing yun, pakasalan mo ako. Maglalagay kami ng puhunan ngayon. Kalusugan ni Lolo. Ipapagamot ko siya sa dayuhang eksperto. Nangangarap ka. Hinding-hindi ko gagawing deal ang kasal. Hindi ikaw ang magdedesisyon niyan. Ngayon ay ikakasal ka, gusto mo man o hindi. Ubo. Walang hiya. Buhay pa ako. Naglakas loob kang mang-api sa apo ko? Lolo, gising na po kayo. Tay, ginagawa ko ito para sa pamilya Leng. Lumabas kayo. Walang pitagan na anak. Lahat kayo, lumabas. Bing yun. Kanina, Lolo narinig ito ng malinaw. Ang tiyuhin mo, desidido siyang kunin ang kumpanya. Nasa gulo ang kumpanya. Lolo, magpahinga na kayo. Dahil nandito kayo, mananatiling matatag ang pamilya. Kaya ko ito. Baliw na bata. Hindi kita kayang ingatan magpakailanman. Ang nagligtas sa akin, na binatang iyon, dapat mong hanapin siya sa anumang paraan. Papasya si Lolo para sa iyo ngayon. Gawin siyang manugang natin. Lolo, pakakasalan ko ang janitor na iyon. Hindi mo naiintindihan. Batay sa iyong paglalarawan, iyan ang nawawalang Tai Divine Needle. Lumalabas ang Tai, umiurong ang kamatayan. Hindi ordinaryong tao ang taong ito. Ganoon ba kalakas ang Tai Divine Needle? Ang tagapagmana ng Tai, walang kapantay at hindi masukat ang kanyang pamamaraan. Binabantayan ka ng tiyo mo. Kung mag-isa ka, mapapahamak ka. Siya lang ang makakapagligtas sa iyo at sa ating pamilya. Mr. Xiao, hinahanap na kita sa lahat ng dako. CEO Leng. Nagpababa ka pa para pumunta sa kubong ito. Anong gusto mo? Pagkaalis mo, kumilos na si Tio. Lolo, para sa pamilya, nagpahayag sa publiko. Pinakasal ka niya sa akin. Katawa-tawa. Ginagamit mo ako, isang janitor, bilang pananggalang sa mga pakana ng pamilya mo.
Tumanggi ako. Alam kong hindi ito patas. Ito ay isang taong kontratang kasal. Kapalit nito, ang bodega ng mga bihirang halamang gamot ng pamilya Leng ay nasa iyong pagtatapon. Ginamit ko lang ang aking mga banal na karayom, at halos ubos na ang aking enerhiya. Kailangan ko ang pinakamahusay na mga halamang gamot para maibalik ang aking pundasyon. Hindi masamang deal. Sa pangalan lamang, bawat isa ay makakakuha ng gusto. Pipirma ako. Ngayong gabi, ang nangungunang internasyonal na medikal na gala ng Jiangcheng. Kailangan kitang isama bilang aking legal na asawa at tumalo tayo ng sama-sama. Dahil nainom ko na ang mga halamang gamot, gagampanan ko ng mabuti ang aking bahagi sa palabas na ito. Ang bagong himalang gamot na ito ay bunga ng mga taon ng aking pagsusumikap. Kapag nasa merkado na ito, sasakupin nito ang merkado ng anti-inflammatory na gamot sa Jiang City. Si Mengmeng ang sumisikat na bituin sa larangan ng medisina. Mga ginang at ginoo, mula ngayon, kailangan ninyong umasa sa kanya ng husto. Hindi ba ito ang aking kakasibak na janitor na dating asawa? Ano? Palihim na pumapasok sa eksklusibong piging para magnakaw ng pagkain? Xiao Chen. Itong peking suit mo siguradong mahal ang upa nito sa isang araw. Sinusubukan mong pumuslit bilang tagapag-alaga ng matatanda na naghahanap ng mayamang babae? Kinuha mo ang hindi kumpletong reseta ko at sinasabing sa iyo ang himalang gamot na yon. Ang mukha mo ay mas makapal pa sa pader ng lungsod. Buwisit! Nasaan ang mga guwardiya? Itapon ninyo itong patay gutom sa labas ngayon. Wala siyang kwenta talunan na walang lisensya. Wait, hindi ba ito si Xiao Chen, ang janitor? Ma'am Leng, paano mo dinala ang isang janitor sa isang top medical banquet? Bai Ziming. Si Mr. Xiao ay aking pinarangalang panauhin. Magpakita ka ng respeto. Mga kasamahan, lahat, tingnan ninyo ng mabuti. Ito ang pag-aari ng aking pamilyang Bai, pambihirang nakuha mula sa ibang bansa, isang sinaunang nawalang recipe. Janitor Xiao, dahil bisita ka ni Miss Leng, bakit hindi mo tingnan? Kung matutukoy mo ang mga halaman sa resipe na ito, magpapatira pa ako sa harap mo dito mismo. Kung hindi mo sila mapangalanan, lumayas ka ngayon din. Xiao Chen, huwag mo siyang pansinin. Ang resipe na ito. Kahit mga nangungunang doktor ay hindi ito mabasa. Isang papel na puno ng butas, tinatawag mong kayamanan. Ang sabi ay purple monkey flower, blood spirit grass, heavenly star seed. Tama? Ano naman kung alam mo ang mga pangalan? Naglakas loob ka? Kumpletuhin mo ang hindi kumpletong resipe na ito. Magkakasalungat ang dalawang gamot na ito sa formula. Napakalason. Kailangang idagdag ang 9-leaf elixir para ma-neutralize ang lason. Napakatalino. Dagdag ang halamang ito. Ang tatlong halaman ay naging himalang lunas. Imposible. Janitor ka lang. Paano mo alam ang sinaunang gamot? Tigilan mo ang pagiging misteryoso. Dr. Bai, mayroon kang sakit na gold thread heart eating. Walang makitang mali ang mga makina. Tuwing hating gabi, parang libong langgam ang kumakagat sa puso mo. Paano mo nalaman? Talo si Ziming Bai. Mengmeng, itapon ang ating pambihirang gamot. Ngayong gabi, ikaw ang bida. Huwag kang mag-alala. Ang nawalang dangal ng pamilya Bai, babalikan ko.
Gagamitin ni Meng Li ang pagkakataong ito para ilabas ang tinatawag na pinakabagong pambihirang himalang gamot. Ang pinakabagong himalang gamot. Lahat po, ito ang aming bagong binuo milagrong gamot. Puro herbal extract. Talagang ligtas. Wala talagang side effects. Sariling gawa. Kopya lang ito ng isang formulang hindi tapos, sinulat ko dati. Sigurado ka bang walang side effects? Chen, itigil mo ang paninira sa akin. Lihim ang formulang ito. Janitor ka. Paano mo nalaman? Astragalus, 3 kian forsythia, 2 kian remania, 5 kian. At ang pinakamahalagang sangkap. Kinedium tama. Ano naman kung naisaulo mo? Tiyak na sumilip ka sa mga tala ni Meng. Ang gamot na ito personal kong sinubukan. Talagang walang problema. Walang problema. Malakas ang snadium. Kapag hinaluan ng red wine na concentrated, ay agad magiging lason na magdudulot ng acute shock. How anong problema? Tumawag ng 911. Talagang nalason siya. Ang himalang gamot ay naging lason. Kritikal ang pulso niya. Malubhang pagkalason sa gamot. Nakarating na ang lason sa puso. Hindi siya makakaligtas. Mr. Sun, iligtas niyo po siya. Kung may mamatay dahil dito, sira na ako. Kalokohan. Hindi mo alam ang interaksyon ng gamot, pero naglakas loob ka pang kumilos? Wala akong magagawa. Xiao Chen, dahil kaya mong malaman, siguradong kaya mong gamutin ito. Di ba? Iligtas mo siya. Paki-iligtas po siya. Iligtas siya. Hindi mo ba sinabi na wala akong kwenta? Ngayon, nakikiusap ka sa walang kwenta? Nasaan ang pride mo? Nagkamali ako. Kinopya ko ang reseta mo. Tigilan mo na po. Kung hindi, tapos na ako. Panoorin mong mabuti. Ang tunay na Tai Divine Doctor. Isang karayom, buhay o kamatayan. Nag-aapoy na bundok. Ito ang Tai Divine Needle na nawala sa loob ng isang siglo. Nag-aapoy na bundok. Saklolo, hindi ako patay. Tandaan mo, ang buhay mo ay iniligtas ko. Ang tagalinis, kinuha ko ito. Kung gagamitin mo pa ang itinapon kong formula para saktan muli ang mga tao, kahit ang mga Diyos, hindi ka maililigtas. Xiao Chen, saan mo natutunan ang mga kasanayang medikal na ito? Tsaka, formal akong magpapakilala. Ako, si Xiao Chen, ay hindi isang tagalinis na pumasok ng palihim. Pero ako ang legal na asawa ni Leng Binyon. Talaga? Ano? Ang Cloud Medical Group na Ice Queen CEO talagang nagpakasal at ang asawa niya ay isang nakatagong banal na doktor. Imposible! Malinaw na siya ay isang walang kwentang nagbubuhos ng tsapo. G, Xiao. Tungkol sa handaan kagabi, alam na ng Dean. Basta't manatili ka, 1,000,000 piso taunang sahod, punong eksperto ng specialist clinic. Lahat ay mapipili mo. Punong eksperto. Salamat sa alok. Pero hindi sa matataas na gusali ang ambisyon ko, kundi sa mga lansangan at eskinita. Ang malalaking ospital ay hindi kulang sa magagaling na doktor, pero ang mga kapitbahay ay nangangailangan ng mas abot kayang pangangalaga. Magbubukas ako ng murang klinika, talagang maglilingkod sa bayan. Milagrosong doktor, sapat na ba ito para sa isang dosis? Tita, sa aking Tai Hall, presyong pakyawan lang ang singil ko sa mga halamang gamot. Ang iyong kondisyon, isang dosis na $30 ay lunas na. $30?
Isa kang tunay na buhay na Buddha para sa aming mga ordinaryong tao. Paaralan ng Tai, puso ng manggagamot, ako, si Chen Xiao, walang katulad sa kasanayang medikal. Mula ngayon, itatalaga ko ang sarili ko sa pagpapagaling sa mundo. Bakit? Matapos niya akong iwan, bakit siya nagtatagumpay ng husto? Mga sirang karayom at bulok na halaman, at naglalakas loob siyang magpakitang gilas dito. Ang mga dukhang ito ay bulag. Sa pagsamba sa basurang kasanayan ng isang janitor, Ziming, hindi natin siya pwedeng hayaang magyabang. Dapat nating humanap ng paraan para siya'y ibagsak. huwag kang mag-alala, nakaisip na ako ng perpektong plano. Lahat tingnan nyo, peking doktor, pumapatay ng tao. Uminom ng gamot ang kapatid ko at namatay ngayon. Sinabi ko na sa'yo, ang walang kwentang ito papatay ng tao. Mga kababayan, walang lisensya medical si Chen. Manloloko siya. Nakatanggap kami ng ulat na ang Tai Hall ay pinaghihinala ang nagpa-practice ng walang lisensya na nagdulot ng 3 kamatayan. Sinisliyuhan namin ngayon ang klinika at dinadala siya. Selyado? Dahil nasa pintuan ko mismo ang bangkay, magsasagawa ako ng autopsya sa publiko. Para makita ng lahat ang katotohanan. Buisit. Huwag mong hawakan ang katawan ng kapatid ko. Sinisira mo ba ang ebidensya? Uminom ka ng turtle breath pill para magpanggap na patay, ha? Ngunit gamit ang aking Tai Divine Needle. Kahit ang hari ng impyerno, papasalitain siya. Ang sakit! Tigilan mo na akong sundutin. Nagpapanggap lang ako. Xiao Chen. Kahit isinadula lang ang gulo sa medisina kahapon, wala kang lisensya sa pagdodoktor. Matibay pa ring ebidensya iyan. Ngayon, ang klinikang ito ay magsasara. Tigilan mo na ang kalokohan. Kasama, isil na ito ngayon, arestuhin siya at ipakulong. Diyos ko, siya yung laging nasa balita. Director Zhang ng National Medical Bureau. At ang mga pambansang medical masters, sina Sun Lao at Qi Lao, bakit sila nandito? Director Zhang, Sun Lao, Qi Lao, ako si Bai Ziming. Umalis ka. May doktor na walang lisensya dito. Isasara ko na siya. Zhang Guodong, National Medical Bureau, ay nagbibigay galang sa Grandmaster. Hindi ko alam na nandito ang Grandmaster. Huli ako. Karapat-dapat akong mamatay. Alagad ng Tai Sect ay nagbibigay galang sa Grandmaster. Jiang Guodong, narinig ko na ang Jiangcheng Medical Bureau. Tinawag akong peking doktor at isasara na ngayon ang aking Tai Hall. Mga walang hiya, ang Tai Divine Needle ng Grandmaster ay siyang batas ng Chinese medicine. Sinong nagbigay sa iyo ng tapa? Si Bai Ziming at Li Meng, itong dalawa. Mga walang hiyang nag-frame sa Grandmaster, arestuhin sila agad. Direktor Zhang, bakit mo ako inaaresto? Ang pamilya ko, ang Bai, ay kilalang pamilya. Gamot? Isang kahiyan sa medisina. Para kumita ng pera, sa abot kayang herbal na gamot na inireseta mo sa pasyente, may lason, mababang uri ng ugat na pumalit sa halamang nagliligtas buhay, ang mga ulat ng toxicology ng mga biktima at ang iyong lihim na ledger, narito na lahat. Hindi! Ang botika ay nagpalit ng gamot para sa kickback nang walang pahintulot. Wala akong alam doon. Hindi mo pwedeng paniwalaan lang ang sinasabi niya. Tanga, sa bingit ng kapahamakan, naglakas loob ka pa isisi sa iyong staff. Alam mo ba gaano kabigat
ang kasalanang nagawa mo. Si Mr. Xiao ay nagpapagaling sa mundo. Ang pinakaayaw niya ay ang paglalaro sa buhay ng tao. At ikaw, Bai Ziming. Pamumuslit ng depektibong heart stents. Ibinebenta sa mataas na presyo sa ospital at ang iyong black account para sa overseas laundering. Alam na namin lahat. Para sa pansariling pakinabang, pinaglaro mo ang mga buhay. Wala kang konsensya. Director Zhao, nagkamali ako. Si Limeng ang nag-udyok sa akin. Pakiusap, maging maluwag kayo sa akin. Dahil ang pinapahalagahan mo ay ang walang kabuluhan at kita. Ngayon, sisirain ko ang lahat ng ipinagmamalaki mo ng pira-piraso. Meng, binabawi na agad ang medikal mong lisensya. Pinagbawalan sa industriya. Ziming, pinaghihinalaan ng komersyal na krimen, isinuko sa pulisya. Hindi. Ako ang panganay na anak ng pamilyang Bai. Hindi mo ako pwedeng arestuhin. Chen, bastardo, pinaglaruan mo ako. Tumahimik ka. Itago mo ang mga salita mo sa kulungan. Dalhin na siya. Mahal Chen, alam kong nagkamali ako. Pinilit ako ni Bai Ziming. Bitawan mo. Huwag mong dudumihan ang aking pintuan. 5 taon na tayong kasal. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Pwede ba tayong magpakasal ulit? Susundin ko lahat ng sasabihin mo mula ngayon. 5 taon ng kasal. Noong ibinato mo sa akin ang divorce papers, tapos na. Ngayon ikaw, hindi mo man karapat-dapat sa aking tingin, umalis ka. Chen Xiaobing Yunleng gumastos ang pamilya Bai para mailabas ako. Hindi para magtago ako. Dahil nasa labas na ako, pagsasabayin ko kayong lahat na mamatay. Ano ang ginawa mo? Kung may mangyari kay Old Master Lu, pagsasabayin ko ang pamilya Leng na mamatay kasama niya. Bilisan, kunin ang defibrillator. Tawagan lahat ng espesyalista para iligtas siya. President Leng, huwag na kayong mag-abala. May bihirang lason si Old Master Lu. Maliban sa akin, walang makakapagligtas. Ang lason ni Mr. Lu. Sa buong mundo, tanging ang lihim na antidote ng pamilya Bai namin ang makakapagpagaling nito. Pero, Presidente Leng, paano biglang nalason si Mr. Lu? Iyan mismo ang iniimbestigahan ko. Hindi na kailangan mag-imbestiga. Tiningnan ko lang. Uminom si Mr. Lu ng pampakalmang sabaw mula sa Tai Hall kagabi. Tiyak na iyong pekeng doktor na si Xiao Chen ang naglason ng gamot. Gusto niyang saktan si Mr. Lu at sirain ang reputasyon ng Cloud Group. Mga guwardiya, hulihin ninyo agad si Xiao Chen ngayon din. Sasaktan ko siya. Tigil. Hindi maglalason si Xiao Chen kahit kanino. Bai Ziming, huwag kang gumawa ng maling paratang. Presidente Leng, ipinagtatanggol mo pa ba ang sinungaling na iyon? Kapag naibigay ko na kay Mr. Lu ang antidote, lalabas ang lahat. Antidote? Ang peking tableta na nasa kamay mo ay magpapabilis lamang ng lason ng Wuxiang powder. At papatayin siya sa lugar. Xiao Chen, tigilan mo na ang pananakot sa amin nang walang kwenta mong sinasabi. Janitor ka lang, ano ang alam mo? Ito talaga ang eksklusibong lihim na lunas ng pamilyang Bai. Inggit ka lang, kaya kong iligtas si Mr. Lu. Lihim na lunas. Ang Wuxiang powder ay namumuo kapag nadikit sa dugo.
Sa iyong gamot, nagdagdag ka ng saffron para pabilisin ang dugo. Kung inumin, ang ugat ng puso ni Mr. Lu ay sasabog agad. Sino ang nagsasabi ng totoo? Kung may mangyari kay Mr. Lu, wala sa inyong dalawa ang makakaalis ng buhay. Tumahimik ka, urong ka. Bigyan mo ako ng 3 minuto. Sigurado akong gagaling siya. Ngayon, Paano ito nangyari? Naramdaman ko parang libong langgam na kumakagat sa puso ko. Isang paa ko na nasa hukay. Ngayon ang dibdib ko ay sobrang komportable. Isang turok na wala ang lason. Isang kahanga-hangang kakayahan. Binata, utang ko ang buhay ko sa iyo. nawala na ang lason. Magpahinga ka na, Mr. Lu. Dominic, Nagkataon lang ito. Ang ininom ko ay ang eksklusibong lihim na lunas ng pamilyang Bai. Paano mo ako inaakusahan? Ang tabletang iyon ay papatay ng 3 tao. Sinungaling ka pa. Ang seguridad ng ospital ay nakuha na ang footage ng surveillance. Ang nurse na nagbigay sa iyo ng wushang powder ay umamin na sa lahat ng bagay. Mr. Lu, naging tanga po ako. Pakiusap, alang-alang sa pagkakaibigan ng ating mga pamilya. Patawarin ninyo po ako sa pagkakataong ito. Tumahimik ka. Ginagamit ang buhay ko bilang bargaining chip sa iyong pakikibaka sa kapangyarihan. Ang pamilya Bai ay talagang nagpalaki ng isang mabuting anak. Guwardiya. Ipadala siya kasama ang mga konfesyon at ebidensya sa istasyon ng pulisya. Imbestigahan siya ng maigi. Mr. Xiao, isa kang himalang doktor. Hindi lamang iniligtas ang aking buhay, kundi nakatulong din sa pamilya Lu na alisin ang traitor. Ang iyong malaking kabutihan ay hindi ko makakalimutan. Ito ang pinakamataas na black card ng pamilya Lu. Mula ngayon, sa Jiangcheng, sino mang mangahas na hawakan ka ay magiging kaaway ng pamilya Lu. Masyado po kayong mabait, Mr. Lu. Ginagawa ko lang ang aking tungkulin. Ginoong Leng, wala na akong pera ngayon. Nandito ka ba para pagtawanan ako? Ang kaaway ng kaaway ko ay kaibigan. Ang bagong gamot ni Leng Bingyun ay lubhang nangangailangan ng Dragon Blood Vine, 20 milyon. At saka si Blood Wolf, nasa iyo na. Wasakin ang halamang gamot bukas. Makukulong siya. Mababawi ko ang posisyon bilang CEO. Si. Sabihin kay Snowwolf na rin pinsalain ang mga kamay ng talunang iyon ng lubusan. Gusto ko na hindi na siya makahawak ng karayom muli. Gawin mo ang gusto mo. Dahil kayong lahat ay nagtulak sa akin sa bingit, sabay-sabay tayong mamamatay. Walang makakaligtas. May problema si Xiao Chen. Nagbigay ng impormasyon si Second Uncle. Ngayon alam na ng lahat na ang Leng Group ay lubhang nangangailangan ng Dragon Blood Vine bilang sangkap para sa bagong gamot. Ang underground auction bukas ay ang ating huling pag-asa. At si Second Uncle ay nakipagtulungan kay Liming upang tambangan tayo sa daan. Relax ka lang. Sa usaping pinansyal, mayroon tayong black card ni Old Lu. Ang pagbili ng isang sangkap ay sapat na. Tungkol sa mga nagtatago na mga halimaw at demonyo. Nandito ako. Hindi ko sila hahayaan na mang-api sa iyo. Pitumpung milyon. Leng Bingyun, 80 milyon. 70 milyon. Xiao Chen. Pinalamig ng ikalawang tiyo ang account ng kumpanya. Mukhang, kailangan nating gamitin ang card na iyon
na ibinigay ni Lulaw sa iyo. Huwag kang ma-pressure. Ang akin ay sa iyo. I-swipe mo lang ang card. 100 milyon. Ito ay pag-aari ng pamilya. Lu, Premium, Black Card. Nabenta sa halagang 100 milyon. Binabati kita, sir. Iwanan ang item o harapin ang mga kahihinatnan. Mukhang magkakaroon ka ng pera, pero wala kang buhay para gastusin ito. Hinahanap mo ang gulo. Imposible! Talagang isa kang walang trabahong talunan na laging nag-aasikaso sa akin ng buong buo. Ang kapal ng mukha mo! Paano ka nagkaroon ng ganitong kakayahan? Dahil bulag ka. Ang pinakamalaking parusa mo ay hindi ang mawala ang lahat. Ito ang iyong itinapon ang taong magpoprotekta sa iyo habang buhay. Humph! Tara na. Isang clown lang. Huwag mong sayangin ang oras mo sa kanya. President Leng, perpekto ang extraction ng mother liquor. Tugma sa special drug standard. Pwedeng magsimula ang mass production. Mahusay. Naligtas na ang Leng Group. Ang esensyang ito ay para kay Lolo Lu para protektahan ang puso niya. Tara na. Sa front hall para sa proseso. President Leng, dahil sa kaso ni Limeng, ipinapakita ng sistema na ang raw materials ng bagong gamot ninyo ay pinaghihinalaang hindi na inspeksyon. Pakiusap, itigil na ang produksyon ngayon. Isumite sa inspeksyon. Inspector Liu, kung ititigil natin ang produksyon, maaantala ang life-saving drugs ng Provincial Bureau. Dapat sundin ang proseso. Pagkatapos beripikahin ang mga kwalifikasyon, maaaring tanggalin ang selyo. Sino ang nagsasabing hindi compliant ang mga materyales? Ang halamang ito ay personal ko inendorso at ginagarantiya. Ganap na legal at compliant. Lolo Lu, President Leng, ayos ang mga dokumento. Ang aming sistema ay huli sa updates. Naway ang bagong gamot ng Leng Corp ay magkaroon ng maayos na paglulunsad at makinabang ang mga pasyente. Masyadong mabilis ang dating ng inspection team. At sobrang tumpak. Ang system lag ay posibleng dahilan lang. Para tumpak na tamaan ang pinakamahalagang yugto ng produksyon at tumpak na salakayin. Ang peking palabas na ito ay malamang nasa loob ng Leng Corp. May taong palihim na humahadlang sa progreso ng bagong gamot. Nilalampasan ang regular na pamamaraan para magdulot ng inspeksyon, tiyak na may tao sa loob na gumagawa ng gulo. Mukhang ang pamilya Leng yang mga hindi mapakali ay hindi pa sumusuko sa kanilang mga pakana. Gumanti ng puwersa at humarang gamit ang lupa. Hanapin ang mole. Oras lang ang kailangan. Nalampasan ang krisis. Salamat sa iyo ngayon. Salamat. Tungkulin ko, karapat-dapat ka rito dahil nanindigan ka sa prinsipyo mo. Mr. Xiao, matandang kasama ko. Bigla siyang nagkasakit ng isang bihirang sakit. Nasa huling hininga na siya. Pati ikaw po, hindi mo alam. Napakakakaiba ng kaso. Bukas, palihim siyang inililipat sa Jiangcheng. Kung hindi siya magamot, baka magkaroon ng problema. Ngayon, umaasa lamang tayo sa iyong banal na karayong. Doktor ako, tungkulin ko ang magligtas ng buhay. Hindi ako manonood lang. Ang pasyenteng binanggit ni Mr. Lu ay isang napakahalagang tao. Kung magkamali ang paggamot, malalagay ka sa malaking problema. Sa paningin ng doktor, pasyente lang ang mahalaga. Walang antas. Kung may pasyente, hindi ko sila tatanggihan. Sasamahan kita bukas. Dayan Huang, kumusta si Mr. Jiang? Dinala ko si Mr. Xiao.
Kalokohan. Kwak lang siya. Anong kaya niyang gamutin? Complex heart-lung failure? Ang Western medicine ay para sa sintomas. Ang Chinese medicine ay para sa ugat. Ang bulag na paggamit ng gamot ay magpapabilis ng pagkabigo ng organ. Mayabang. Hindi mo pa nabasa ang report. Tumigil ka sa pagsasabi ng kalokohan dito. Ang TCM ay may 4 na paraan ng pagsusuri. Ang matandang bayani ay may taon-taong lason ng lamig sa kanyang buto. Ito ang nagdulot ng pagbagsak ng heart yang. Magtiwala ka sa akin. Hayaan mo akong gamutin siya. Umurong ka. Hayaan si Mr. Xiao na gamutin siya. Iyan ay fatal point. Nababaliw ka. Tumigil ka ngayon din. Hindi mo kaya itong gamutin. Hindi ibig sabihin hindi ko kaya. Basta't hindi ako pumayag. Kahit ang hari ng impyerno ay dumating para kunin siya ng personal, kailangan niyang iwan ang buhay niya rito. Nag-alay ng dugo ang matandang bayani para sa bayan. Ngayon ay gagamitin ko ang Tai Divine Needle upang pahabain ang iyong buhay. Ang sarap. Parang ang malaking bato sa dibdib ko ay naalis. Bumalik na ang tibok ng puso. Imposible ito. Mr. Xiao, nabulag ako. Ang tunay na manggagamot ay may mabuting puso. Ang gamot ay para magligtas ng buhay. Hindi para itakwil ang kapwa-doktor. Narito ang deposito. Si Bai Ziming, na walang kwentang basura, ay wala na sa eksena. Pero hindi ko pwedeng hayaan na ang batang si Xiao Chen makapasok sa pamilya Leng. Gusto kong mag-post ka ng mga paninira sa buong web. Sabihin mong ginagamit niya ang bandila ng murang Chinese medicine para ipasa ang bulok na ugat ng puno bilang herbs at dayain ang mga matatanda sa kanilang ipon. Huwag kang mag-alala, Mr. Leng. Galit ang mga netizen sa mga nagbebenta ng pekeng gamot sa matatanda. Bukas, siya ay mapapahiya. Kapag siya ay naging pampublikong kaaway, tingnan natin kung ang matanda kaya pa siyang protektahan. Sisirain ko ang pangalan niya at papatalsikin siya mula sa Jiang City. Refund. Nasa online na ngayon. Lahat ito ay pekeng gamot. Dinadaya nila tayo sa ating ipon para sa pagre-retiro. Tama. Akala namin santo ka. Pero ikaw ay isang manloloko na nabubuhay sa pekeng pangalan. Lahat? Tara na. Huwag na kayong uminom ng lason niya. Ang mga paninira online, nakita mo na ba? Sabi nila nagbebenta ka ng peking gamot at nanloloko ng tao. Ngayon ang buong internet ay puno ng pang-aabuso sa iyo at sa klinika. Silang Yaohua. Nakikita niya na ako ay nakapagtatag ng sarili sa lumang bayan. Ginagamit niya ang mga pain points para magdulot ng gulo. Gusto niyang sirain ang pangalan ko. Hindi ko pwedeng hayaan kang magdusa ng walang dahilan. Makikipag-ugnayan ako sa PR team para alisin ang trending topic at magpadala ng legal na liham. Binyon. Huwag mo itong tanggalin. Magbabayad para tanggalin posts ngayon. Lalo lang magagalit ang mga netizen. Ito ay magpapatunay na tayo ay may kasalanan at nagtatakip ng iskandalo. Pero ang reputasyon ng Tai Hall, ano ang gagawin natin? Pinaghirapan mo ng husto para magtayo ng tiwala at ngayon nasira na. Dahil gusto niyang magtago sa likod ng keyboard para maglaro ng dirty. Pagkatapos, gagamit tayo ng legal na paraan para lumaban. Ako na ang bahala. Sa loob ng isang araw, painumin ko siya ng sarili niyang gamot. Magandang araw po sa lahat. Ngayon, ang Tai Hall ay kusang humiling ng opisyal na investigasyon. Live stream sa buong web. Hinding-hindi namin papayagan ang pandaraya. Pero di namin tatanggapin ang paninirang puri. Matapos ang precision instrument testing, lahat ng mga halamang gamot sa Tai Hall ay may pinakamataas na kalidad na bihira makita sa merkado. Ganap na natutugunan ang pinakamataas na pambansang pamantayan. Tunay na ginto, di takot sa apoy. Ang isang manggagamot ay tapat at dedikado. Hindi kumikita ang Tai Hall mula sa pandaraya. Hindi rin ito takot sa paninirang puri. Mr. Xiao,
Ang kaso ng komersyal na paninirang puri na ini-report mo ay nalutas na. Gamit ang IP at mga talaan ng transaksyon. Naaresto ng cyber police. Ang grupo ng nagkakalat ng chismis. At ang utak nito. Mr. Xiao, mali ako. Ang boss ang nagbayad sa akin para gawin ito. Hindi ko kasalanan. Sabihin mo sa amo mo. Ang mga ganyang mapanlinlang na pakana ay hindi tatalo sa katuwiran. Ang mga gumagamit ng kasuklam-suklam na paraan para manira ng iba, aani sila ng kanilang itinanim. Xiao Chen. Paano mo nagamit ito para pahinain ang aking mga kanang kamay? Hintayin mo lang. Hindi ko ito palalampasin. Xiao Chen, gumamit ka ng bukas na taktika sa pagkakataong ito. Tinanggal mo ang mga tauhan ni Lao Air. Magaling! Nawala ng mga tauhan si Lao Air ngayon. Naging katatawanan siya sa board. Sa panandalian, hindi na siya mangahas na manggulo muli. Malalim ang ugat ni Lao Air sa grupo. Hindi madali para kay Bing Yun na manatili. Bilang pasasalamat sa pagligtas mo sa akin at para matulungan siyang manatili sa kanyang posisyon, ang 20% na stake, kunin mo. Nagpapasalamat ako sa iyong kabaitan, Lolo Lu. Ngunit ang stake na ito, hindi ko ito matatanggap. 10 bilyong dolyar itong kayamanan. Hindi ka ba natutukso kahit kaunti? Lolo Lu, ang dignidad ng isang lalaki ay kinikita niya mismo. Gagamitin ko ang aking kasanayan sa medisina sa Jiangcheng upang magkaroon ng sarili kong lugar ng may karangalan. Ako ang magiging pinakamalakas na suporta ni Bing Yun. Lolo, bawiin mo na. Pinagkakatiwalaan ko siya. Tiyak na makakaasa kami sa aming sarili. Upang bantayan ang yunduan. Mabuti. Isang lalaking may dangal. Hindi nagkamali si Bing Yun sa paghusga sa iyo. Ang mga katulad ni Leng Yaohua ay nakatakdang maging mga hakbang mo. Mr. Xiao, salamat po sa inyo. Ang mga anak ko po ay nasa malayo, nagtatrabaho. Hindi na kami gaanong matatag sa paglalakad. Ang pagpunta sa malaking ospital ay napakahirap para sa amin. Tama. Ang malalaking ospital ay gumagamit ng QR code sa telepono at mga appointment sa smartphone. Hindi namin ito maintindihan. Mas nakakapanatag na dito magpatingin sa doktor. Mga kapitbahay po, plano kong i-upgrade ang Tai Hall para maging isang komunidad na abot kayang medical at elderly care complex. Abot kayang medical care at elderly care rin. Opo. Halamang gamot sa presyong puhunan, libreng therapy zone, para may suporta ang matatanda sa pagtanda at maayos na inaalagaan. Ito ang aking life savings. Ngayon, sisimulan ko na agad ang proyekto. Inilabas ni Mr. Xiao ang kanyang ipon. Lahat nito. Siya talaga ay nagmamalasakit sa amin. Si Mr. Xiao ang nagpopondo. Nag-aambag kami. Ang mga may alam sa renovation, tumulong, palalawakin namin ito ng libre. Ang dakilang Dr. Xiao ay nahihirapan din sa isang ledger. Kahit gaano pa ako kagaling na doktor, hindi ako makakagawa ng tunay na pera. Ang mga medical equipment para sa komunidad at mga kama para sa matatanda ay kulang pa sa budget. Kinompute ko na para sa iyo. Ayon sa plano mo, ang initial investment ay kailangan ng 5 milyong dolyar. Tungkol sa pondo, aayusin ko iyan. Pwede ba tayong mag-apply sa bangko para sa isang formal na low-interest na loan para sa proyektong panlipunan? Masyadong mabagal ang approval ng bangko. Hindi na makapaghintay ang mga matatandang kapitbahay. Tingnan mo ito. Bing Yun, ito. Sabi ko sa'yo, hindi ko basta tatanggapin ang pera ng pamilya Leng. Hindi ito pera ng pamilya Leng. Ito ay personal kong ipon. At hindi ito kawanggawa. Ito ay formal na investment sa negosyo. Pero ang aking abot-kayang proyekto ay hindi talaga para sa kita. Ang iyong investment ay maaaring walang balik sa loob ng ilang taon. Hindi ako namumuhunan sa manugang ng pamilya Leng. Namumuhunan ako sa Jiangcheng. Ang pinaka-promising at may pananagutang panlipunan na healthcare entrepreneur. Dahil napakatiwala mo, Presidente Leng, tatanggapin ko ang investment na ito. Kung gayon, Presidente Xiao, kasiyahan na makatrabaho ka.
Mula ngayon, hindi lang tayo contract spouses, mayroon din tayong partnership bilang magkakasama sa laban. Kasiyahan na makatrabaho ka. Hindi ko hahayaang malugi ang aking malaking investor, Leng. Simula nang magsimula si Xiao Chen ng abot-kayang pangangalaga, ang aming mga pasyente ay bumaba ng kalahati. G. Leng, hayaan ninyo akong sirain ng sirang klinika. Tanga, makakulong ka sa paninira. Gamitin ang soft violence. Sakupin ang mga therapy bed, manigarilyo at dumura, pandidiriin sila. Pilitin ang Tayi Clinic na magsara. Nama? Tumayo ka. Ang mga kama ay para sa mga matatanda. Nahihilo, nakakikita ng bituin. Pwede bang humiga muna? Halata namang nanggugulo ka. Tumahimik ka, matanda. Isa pang salita at dadalhin ka palabas. Dahil masyado kayong may sakit para maglakad. Ako na mismo ang mag-acupuncture sa inyo. Lumayas ka. Hindi ko kailangan ng iyong paggamot. Hindi ikaw ang magpapasya. Kamay ko ay tuluyang namamanhid. Nililinis ko ang mga meridian mo, magsalita ka. Sino ang nagpadala sa iyo para manggulo? Kung hindi mo sasabihin ang totoo, ang paralysis na ito ay mananatili sa iyo habang buhay. Magsasalita ako. Sasabihin ko lahat. Sasabihin ko lahat. Si Leng Yaohua ang umupa sa amin para manggulo rito. Pakitanggal ang mga karayom. Gusto kong sumuko. Binayaran kami para pumunta at manggulo. Doktor, pakiusap, alisin ang mga karayom. Panggugulo sa medikal na kaayusan. At naglakas loob ka pang magpanggap na biktima? Kulungin lahat. Dr. Xiao, pakiusap, bitawan sila. Sumama po kayo sa amin para magbigay ng pahayag. Huwag kayong mag-alala, officer. Depensa sa sarili lang iyon. Alam ko ang limitasyon ko. Officer Liu, ako ang VP ng Cloud Group. Ilang thug ang nagbibintang sa akin ng mali at naglakas loob ka pang hilahin ako para tanungin. Leng Yaohua, tigilan mo na ang pag-aarte. Umamin na ang kalbo. Ito ang resibo ng transfer na ipinadala ng assistant mo sa kanila. Ang assistant ko ang gumawa ng lahat ng ito. Wala akong alam tungkol dito. Tigilan mo na ang pagpapanggap. Ngayon, opisyal kong, binibigyan ka ng matinding babala. Kung ang Tayi Clinic ay magkaroon ng panibagong insidente sa seguridad, ikaw ang unang aarestuhin namin. Vice Chairman Leng, totoo bang umuupa ka ng mga thug para sugpuin ang klinikang mura? Xiao Chen, huwag kang masyadong magdiwang. Sa liwanag ng araw, sa ilalim ng batas. Dahil gusto mong maglaro ng marumi, hayaan mong ang buong Jiangcheng makita ang tunay mong kulay. Tito, natanggap na ng legal ang notice. Bukas na board meeting, kailangan po ninyong maghanda na ipaliwanag sa lahat ng shareholders tungkol sa iskandalo na ito. Bing Yun, impormal na pulong ngayon. Nagdala ka ng tagalabas. Talagang labag iyan sa patakaran. Patakaran? Tito, pinaghihinalaan kang pumipigil sa abot-kayang klinika. Ang ulat ng pulis ay naipadala na sa grupo. Maling paratang iyan. Gawa iyon ng katulong ko sa likod ko. Anong kinalaman ko riyan? Xiao Chen, ikaw, na ipinanganak na janitor, mababang uri na basura, gamit ang kontratang kasal para umangat sa lipunan. Isa ka lang piraso ng kalasag ng kontrata ng pamilyang Leng. Leng Yaohua, tumahimik ka. Ang kontrata natin. Opisyal na wala ng bisa mula ngayon. Ano ang sinabi mo? Xiaohen, ang pundasyon ng aking karera. At para rin sa natitira kong buhay, aking nag-iisang asawa. Kanina, sa harap ni Tito. Seryoso ako sa sinabi ko. Xiaohen, magsimula tayo ng totoo. Bing Yun. Dahil sinabi mo iyan, balewala na ang mga nakaraang sama ng loob. Mula ngayon, ako ang magiging sandalan mo. Xiao Chen, matagal ko nang gustong itanong. Dahil ang iyong galing sa medisina ay napakahusay. Bakit, sa loob ng 5 taon na ito, kusang loob mo bang tiniis ang lahat ng paghamak sa Yaohua Hospital bilang pinakamababang tagalinis? Dahil 5 taon na ang nakalipas, ako. Hindi man lang makahawak ng silver needle ng matatag, 5 taon ang nakaraan. Si Limeng ay na-diagnose na may nakamamatay na sakit. Upang mailigtas siya, isinapanganib ko ang lahat, napilitang gumamit ng bawal na pamamaraan.
Nakaligtas siya, pero naubos ang aking key. Napilitang pansamantalang isara ang aking mga karayom. Kaya nanatili ka sa ospital bilang tagalinis. Para samantalahin ang pagkakataon na magpagaling, Akala ko noong una. Basta't nanatili ako sa tabi niya. Mababawi ako ng paunti-unti balang araw. Ibinigay ko ang lahat ng aking makakaya upang hilahin siya pabalik mula sa pintuan ng impyerno pagkatapos niyang gumaling. Akala niya lang ako, isang tagalinis na hindi man lang makahawak ng karayom, ay isang kahihiyan sa kanya. Ang kapalit ko ay lahat ng pagkasuklam at walang awa na pagkakanulo. hindi talaga siya karapat-dapat sa iyong malalim na pagmamahal. Bumagsak ka sa pinakamababa para iligtas ang isang tao. Ito ang iyong pinakamaluwalhating medalya. Mula ngayon, ang dignidad na utang sa iyo ng iba. Ibabalik ko ito para sa iyo. Ang iyong mga hinanakit, ako, si Leng Bingyun, ang magdadala ng mga ito. Xiao Chen, ang mga anino ng nakaraan ay nagtatapos dito. Dahil pinili mong maging tapat sa akin ng lubos, hindi ko hahayaang saktan ka muli. Ang napakatalino at banal na doktor ng nakaraan. Oras na para bumalik. Ang papel na ito para sa ating kasunduang kasal ay hindi na nararapat sa ating relasyon ngayon. Hindi na natin ito kailangan. Tama ka. Kung wala ang kontrata, tunay na tayong mag-asawa. Binigyan mo ako ng tiwala upang tumayo muli sa tuktok. Gagamitin ko ang lahat ng mayroon ako upang protektahan ka sa buong buhay. Sige, tapos na. Mula ngayon, ang mga bagyo ng Jiangcheng, haharapin nating magkasama. Sa buhay at kamatayan. Ang salita ko ay pangako. Ginoong Leng, ito si Presidente Leng. Kakagawa lang niya ng isang abot-kayang himalang gamot. Lahat ng dokumento ng formula. Galing. Gusto ni Leng Bingyun na gamitin ang himalang gamot para kontrolin ang grupo. Panaginip lang. Kunin mo ang pera, bumili ng tiket, at umalis ngayong gabi. Perpekto, ang core data na ito ay makakatulong sa ating KL Group, makatipid sa atin ng 10 taon. Ginoong Smith, isa lang ang hiling ko. Bukas ng 8 a.m., kailangan mong maunang magdaos ng press conference at ipatent ang gamot na ito. Gusto kong ibagsak ang Leng Corp. Deal. Bukas ng umaga, ang Cloud Corporation ay magiging katatawanan ng industriya. Miss Leng, may malaking nangyari. Ang KL Group kakapagdaos lang ng press conference. Nag-anunsyo ng kanilang bagong himalang gamot, formula, at sangkap. Eksaktong pareho sa atin. Ano? Ito ang trump card ng grupo para baligtarin ang sitwasyon. Bigo ang power grab ng Tio. Desperado na siya. Bingyun, huwag kang magpanik. Ang peke ay hindi magiging totoo. Minakaw ni KL ang patente. Ang ating paunang puhunan ay nasayang lahat. Itinutulak ni Tito ang grupo sa bingit ng pagkawasak. Huwag magpanik. Ang pinaghirapan nilang nakawin ay isang death warrant lang. Noong inilagay ko ito sa database, sadyang pinalitan ko ang proporsyon ng isang mahalagang sangkap. Bingyun, nakita mo na ang balita, di ba? Nagdulot ka ng malaking pagkalugi sa grupo. Dapat mong ibigay ang kontrol at magbitiw sa tungkulin. Tito, pagsasabuatan sa mga tagalabas para nakawin ang sarili nating mga sikreto. Hindi ka ba natatakot sa ganti? Leng Yaohua, dapat kang mag-alala sa sarili mo muna. Walang kwenta. Huwag nang magpanggap. Batay sa formula na ibinenta mo, ang paggawa nito ay hindi lamang magiging walang epekto, kundi magdudulot din ng mga nakakalasong side effects. Hindi ito makakapasa sa clinical review. Ang 10-10 bilyon na inilagak ng KL Group ay malapit ng masayang. Hulaan mo, sa tingin mo ba, hahayaan ka ng mga dayuhan? Leng Yaohua, ulol kang baboy. Naglakas loob kang gumamit ng pekeng datos. Para lokohin ako, sinasabi ko sa'yo, patay ka na, papatayin talaga kita.
Ang mga clinical na resulta kagabi ay hindi dapat malik hanggat ang press conference ngayong araw ay magiging maayos. Maaari nating gamitin ang pekeng datos para lokohin ang mga mamumuhunan. Itaas ang presyo ng stock pagkatapos ay mag-cash out tayo at umalis. Mga kababaihan at kalalakihan, ang himalang gamot na ito ay ganap na magbabago sa pandaigdigang pangangalagang pangkalusugan. Smith, ikaw ay pinaghihinalaan ang seryosong pandaraya sa datos. Ang tunay na klinikal na resulta ay nagpapakita na ang gamot ay may nakamamatay na side effects. Itigil agad ang paglabas. Tanggapin ang investigasyon. Ang formula na binili mo ay isang sentensya ng kamatayan. Gusto mo lang magpeke ng datos at mag-cash out. Nagkamali ka ng kalkula. Ang tunay na pangunahing formula ay laging itinatago ng aking lolo ng personal. Para sa iyo, maghintay ka na lang na mabangkarote. Ang legal department ay opisyal nang nagsampa ng kaso laban sa KLAO Consortium, isang cross-border demanda sa commercial na espionage. Tapos na. Tapos na lahat. Leng Yaohua, ikaw ay pinaghihinalaan ng pagnanakaw ng mga komersyal na lihim at pagbebenta ng teknolohiya ng bansa. Ang ebidensya ay matibay. Sumama ka sa amin. Bing Yun, ako ang iyong sariling tito. Tulungan mo akong magmakaawa. Ayaw kong makulong. Ipinagbili ang grupo, pinagbintangan ang sarili mong tao. Magsisi ka sa bilangguan. Mga kaibigan, Cloud Group ay hindi lang naalis ang mga corporate spies. Ngayon, kasama ang banal na doktor na si Taiyi, ay nagdala ng isang talagang abot-kayang milagrosong gamot. Ito'y isang tagumpay para sa katarungan at buhay. Salamat sa lahat. Cloud Group ay taimtim na nangangako. Ang bagong binuong milagrosong gamot ay iaalok sa pinakamababang abot kayang presyo. Hindi namin hahayaan ang sinumang ordinaryong pamilya ang mawalan ng pag-asa dahil hindi nila kayang magpagamot. Isang doktor, kaya kong magpagaling at magligtas ng buhay. At makatutulong din sa mundo. Ang mga karayom ng Tai Hall, ang gamot ng Cloud Medical, mula ngayon ay para lamang sa pangangalaga ng buhay. Ang kapakanan ng Jiangcheng ay pinoprotektahan namin. Mahusay. Chen, nagtagumpay ka. Ikaw ang tanging ipinagmamalaki ng aking buhay. Bing Yun, kasama mo ako sa pinakamadilim na gabi. Sa natitira kong buhay. Gusto ko lang, sa tabi mo, tamasahin ang tanawin.